Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Ito po si Mike Abe no. Ang dami na naman pong gawa-gawang kwento. Meron po siyang pauso. May ano ka rin ba? Katulad ka ba ni Maharlika, may puting ahas ka din. Sa kampo naman nila ng mga Duterte. Sabi po ni Mike Abe, mukhang meron daw pong binubuong tandem yung Sara Amy. Talaga, may puting ahas ka ba sa mga Duterte naman? Pag-uusapan din po natin ito pong si Zubiri, no? Ikaw ba talaga Senate President Zubiri ay tau-tauhan ka lang talaga ba ni Speaker Martin Romualdez? Bakit sinabi po kasi ni Zubiri na sisikapin niyang hikayatin si Senator Amy Marcos na ipatigil na yung pag-iimbestiga dito sa People's Initiative sa Senado. Ayan po ang mga pag-uusapan natin. Meron pa pala, yung ayuda pa pala, no? Kinakailangan po makatiyak po tayo. Kayo pong mga mamamayang Pilipinong nakikinig po ngayon, no? Magtanong po kayo. Pinagmamalaki po ng House of Representatives na may 500 billion na pondo sa ayuda ngayon. Magtanong po kayo kung paano po kayo makakakubra at pag hindi po yan po ay budget na. Napirmahan na po yan. Pag wala pong malinaw na sumagot sa inyo kung paano kayo kukubra, tanungin niyo po, alam na alam po ng yung mga congressman niya. Mga congressman po yung very vocal diyan, no? Mula po kay Speaker na nagsasabing meron 500 billion na ayuda. Hindi po pwede. Nasanay po tayo kay wag po nilang ikakatwiran na yung ayuda na yan ay ipoproyekto, hindi po proyekto yan. Ayuda po yan. Tinanggalan po nila ng mga ibang pondo. Mamaya talakayin natin. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na natin to si Mike Abe. Recently, ito po yung mga balita ni Mike Abe, no? Si Amy raw po, parang si Robin Padilla. At ikalawa niya pong binabanatan yung Sara Amy tandem. Hindi ko po alam kung ano po, saan po kumukuha ng mga balitang ganito. Kasi si Maharlika, banggabat yung iba, parang ang hirap paniwalaan. May sinasabi siyang source. Di ba? Sinasabi niya, meron siyang puting ahas sa Malacanang o kung ano pa mga ahas yan. Ikaw ba, Mike Abe? Paano mo nasasabi yung mga... Kasi walang nakakaalam eh. Ikaw yung una ko nakarinig na Sara Amy. Paano mo nasabi na may Sara Amy? Hindi po natin kasi, hindi ko po dahil malaking balita to o kung ano pa man, hindi po eh. Tinitesting lang po natin itong tagapagtanggol ni Martin Romualdez. Actually, Martin Romualdez po ang bukang bibig nito, hindi po si BBM. No? Alam nyo, saan nanggagaling yung mga binabalita mo, Mike Abe? Buong Pilipinas, wala kami nabalitaan na Sara Amy tandem. Na kaya daw ganyan, kita nyo paliwanag niya, kaya daw namamangka si Amy sa dalawang ilog dahil gusto niya maging vice president ni Sara Duterte. Saan mo nabalitaan yan? Meron ka bang source? Alam po ninyo. Yung House of Representatives may pinakulong dahil hindi ma-reveal kung sino yung source. Tatandaan nyo si Ka Eric tsaka si Dr. Badoy na contempt. Etong mga kakampi nyo, wala lang. Kahit na walang mga source. Ano yan? Iniisip mo lang? Istorya lang? Para meron ka lang katwiran kung bakit. Ang gusto niya kasing palabasin, kaya binabanatan ni Senator Amy si Martin dahil gusto niyang tumakbo na Vice President kay Sara Duterte sa 2028. Talaga? Talaga? Yun ang katwiran mo? Hindi ba kaya binabanatan dahil hindi ba mas katanggap-tanggap na kaya binabanatan si Martin? Una, hindi naman siya Marcos. Ikalawa, siya ang sumisira sa pangalan ng Marcos. Hindi mo ba naiintindihan yun? Mike Abe? No? Ako naiintindihan ko eh. Bagamat, sabi ko nga, tapos na kami sa mga Marcos eh. No? Ako, partikular. Suko na ako. Duterte na lang talaga susuportahan namin. Pero naunawaan ko kung saan nanggagaling si Amy Marcos. 4 na dekada sila na naghirap. 4 na dekada. Hindi naman naghirap na literal na naging mahirap. No? Yung ibig sabihin yung pinersecute yung pangalan nila dahil sila yung mga Marcos. No? 4 na dekada silang siniraan. 4 na dekada silang yung tingin sa mga Marcos ay mababa. Tapos,
nung sila ay nakabalik dahil sa Duterte, kita mo ang pinaka-reliable na kwento, si Amy sa lahat ng mga Marcos. Kayo, wala kayo. Walang maniniwala sa inyo. Nakabalik si Marcos dahil Marcos siya, nakabalik. Utot nyo. Mas napapaniwala pa ako ni Senator Amy na kaya sila nakabalik dahil kala Duterte. Bakit? Yung kaaway nilang dilawan, dinurog na ni Duterte. Yan yung sinabi ni Senator Amy. Kung hindi kayo maniniwala, wala talaga kasi kayong alam sa politika. Ang alam lang ninyo, kung ano yung sabihin sa inyo ng mga amo nyo. O, real talk, saan mo nakuha na gustong tumakbo ni Amy ng Vice President sa 2020? Kaya sinisiraan yung amo mo, si Martin. Pinagbo. Isa pa sinasabi niya, no? Bakit daw pa iimbestigahan ni Senator Amy yung mga pagpasok ng ICC at iba pa, yung UN. Yung katulad nung nakaraan, yung UN report yun, natural, dinidiktahan nila yung Pilipinas eh. Bakit hindi dapat imbestigahan yung ICC? Wala silang jurisdiction tapos sinasabi na nakakapag-imbestiga sila dito. O yan, yung nilabas nyo si Las Cañas. Kailan nag-imbestiga kay Las Cañas? Saan? Dito ba sa Pilipinas? Bakit wala nakakaalam na pumasok yung ICC? Kung talagang legal yung ICC, no? Tignan nyo, ganito lang po kasama na rin po yung AKAP na yan. Kung talagang proud kayo dyan at yan walang masama dyan sa AKAP, katulad ng ICC, yung pagpasok ng ICC, kung talagang walang masama dyan, bakit nyo nililihim? Bakit hindi welcome yung ICC? Welcome ICC to our country. Hindi po pwedeng i-welcome dahil wala silang jurisdiction dito. Babatuhin namin sila ng tae pag nalaman namin na riyan. Hindi sila pwedeng i-welcome dahil wala silang jurisdiction. Hindi, kaya daw yung ICC, kaya naman daw nag-iimbestiga ayon dito sa, alam mo Abe, hindi mo itahimik yung bibig mo, nahalata na walang laman sa pagitan ng dalawang mong tenga. Lahat ng legal luminaries, lahat ng legal, sinasabi wala silang jurisdiction dito. Ikaw lang nagsasabi na pwede silang mag-imbestiga. Ikaw lang. Hindi mo ba naintindihan yun kung gaano kapurol yung utak mo? Hindi po pwedeng mag-imbestiga dito yung ICC. O yung UN, bakit dapat pa imbestigahan? Akalain nyo, winelcome natin sila. Winelcome natin yung rapporteur na yan. Tapos yung isa sa pinakamagandang proyekto ng ating pamahalaan para matigil yung ating 5 dekadang problema sa insurgency, yung NTF-ELCAC. Pinalabas na ang tanging trabaho ng NTF-ELCAC ay mang-red tag. Kaya pinabubuwag yung NTF-ELCAC dahil nagre-red tag. Kita mo? Bakit hindi mo iimbestigahan yung mga yan? Tama lang yun. Kung meron dapat imbestigahan yung mga pumapasok dito, sino nagpapapasok ng mga yan, sino nag-iimbita. Bakit pag naimbitahan yung mga yan, dapat alam niyo po, gobyerno lang natin na nag-iimbita dyan sa mga yan. Tapos kung gobyerno natin ang nag-iimbita, bakit anti-government yung lumalabas na nakikinabang sa mga pagdating dito ng mga rapporteur na yan? Dapat talaga imbestigahan. Ako may hinala ako dyan sa UN rapporteur na yan. Kung sino mga nag-imbita niyan. Tsaka anong background niyan. Baka yan, mga kasama nilang mga aktivista yan, di ba? May mga international na relasyon niya mga yan. Okay. Kaya kung nag-iimbestiga po ang ICC at hindi pinapaalam sa atin, natural, dapat silang imbestigahan. Dapat arestuhin niya mga yan. Nakikialam sa bansa na hindi nila sako. Okay, punta na po tayo rito sa yan nga po, no, wala pong basis. Yang sinasabi na yan ni Mike Abe na ano yung sinasabi ni Mike Abe? Ayun. Na kaya binabanata ni Senator Amy, no? Hindi tumitigil si Senator Amy sa PI at kay Martin Romualdez dahil gusto niyang tumakbo. Nauna ka pa. Alam ko tatakbo si Senator Amy, senador. Di ba? Sa 2025. Uunahin niya muna yun. Okay. Punta po tayo rito sa pangalawa natin topic. Ito po, nagulat na naman ako rito. Ito talaga si Subiri. Subiri, isang tanong nga lang. Lapit mo nga, Subiri, pakilapit mo nga lang ulo mo rito at nang mabulungan kita na isang
Biri mo, ito po yung sinasabi sa SMNI. Senate President Zubiri sisikaping mahikayat si Senator Amy na tapusin na ang investigasyon sa PI. Okay. Ito po. Hindi matiyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na titigil ng investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa People's Initiative para sa Tchatcha. Ito'y kahit pa nagkamayan at nagkasundo na sina Zubiri at Speaker Martin sa ginanap na 100 years kaarawan ni Juan Ponce Enrile. Ayon kay Zubiri, hindi naman niya mapipigil ang chairperson sa iba't ibang